Alam nyo ba, noong 2022 ay mahigit sa 13,000 na bahay ang nasunog at ngayon namang 2024 ay mahigit sa 18,000 na ang nasusunog na bahay kada taon. Yan ang isa sa pinakamalaking problema natin ngayon dito sa bansa. Sabi nga ng karamihan, hindi bali daw manakawang ka ng ilang beses, huwag ka lang masusunugan. Sumiklab ang malaking sunog. Nagising dahil sa sunog. Makapal at maitim na usok. Patay isang lalaki sa sunog sa isang paupahang bahay. Kaya naman ngayon ay inimbitahan ko ang may-ari ng isa sa may pinaka-innovative na produkto na pamatay sunog. Ibig sabihin nito mga boss, mas magiging safe, mas magiging secured ang inyong mga tahanan dahil sa video na to matututunan din natin kung paano natin mape-prevent ang pinaka-kinakatakutan nating sunog. Itong mga nagdaang araw, ilang pamilya ang nawalan tahanan, ilang pamilya ang nawalan ng kanilang titirhan na bahay, at higit sa lahat, meron pang mga namatay dahil sa sunog. Kaya naman ngayon, mas maganda na malaman natin kung ano nga ba ang mga dapat nating gawin in case mangyari sa atin ang isa sa pinaka-kinakatakutan nating trahedya na ang sunog. Welcome, Winston Galang, ang may-ari ng Reynolds Max. Thank you, Boss Raymond, for having us. So, Boss Winston, napaka-compact, napakaliit na mga produkto na to. Gaano ba ito ka-epektibo? Ito po nakikita nyo ngayon sa inyong harapan ay yung Reynolds Max o yung bagong teknolohiya pagdating po sa fire extinguisher na galing pa ng Europa. Ito po ay made in Lithuania. Ito po nakikita nyo yung pinakamaliit nito ay katumbas ng 3 10 pounds na fire extinguisher. Katumbas yan ng 3 10 pounds na fire extinguisher. Ito po ay katumbas ng 3 10 pounds pagdating sa spray capacity o yung pong tagal ng pag-spray. Pagdating naman po sa extinguishing power, hindi po ito kayang tumbasan ng 110 pounds. Bakit? Dahil po sa kanyang killing efficiency or extinguishing power niya. Dahil po ito ay meron po siyang tinatawag na nanotechnology na made out of IAFFF na pag in-spray niyo po sa apoy, pinapatay niya po yung fire triangle. So hindi na po pwedeng mag-apoy uli. So yung flammability mawawala na, samantalang si 10 pounds na dry chemical, yung kulay pula, pag in-spray mo at ginamit mo ang dry chemical, matagal lang patayin gamit yung ganong chemical, samantalang pag nadilaan uli ng apoy yan, mag-aapoy po ulit. Kaya po minsan, si bumbero, pagdating doon sa kanto, nag-u-turn kasi po yung apoy hindi pala napatay. Dahil po doon sa presence nung fire triangle. Hindi siya napapatay. Okay, so ano ba yung fire triangle, boss? Yung fire triangle is made out of oxygen, fuel, and heat. Oxygen, fuel, and heat. Yes. So pag nabuo po siya, anytime pwede rin po mag-apoy. So yan po yung ating apoy, no? Fire triangle. So ang tendency, pag yan ay pinapagpag, ang nangyayari po, namamatay lang yung apoy dahil po tinatanggalan mo ng oxygen. So pinapagpag mo, okay, pinasok mo yung nag-aapoy na kandila doon sa loob ng baol, mamamatay po yun talaga kasi wala na oxygen. Pero since ang oxygen po ay present lang po sa environment at kaya po siya nagre-rekindle at umaapoy ulit. Okay. Samantalang si Reynolds Max, hindi po oxygen ang pinapakialaman niya. Ang una-una po ay ini-eliminate niya yung fuel at saka meron po siyang cooling properties galing sa IAFFF na siyang babalot doon sa mismong apoy para hindi na po mag-init uli at siya pong dahilan ng pag-rekindle. So, ano ba ang kadalasan na nagiging main cause ng sunog, boss? Number 1 is LPG. Number 2 is tinatawag nating electrical faulty wiring. Number 4 is unattended candles, mga bagay na naiiwan sa oras ng brownout. At huli po, yung playing with lighting materials o paglalaro sa apoy ng mga bata. Kung halimbawa naman, may emergency, ano ba yung pinakamagandang gawin or mga safety tips na po pwede mong ibigay sa mga viewers natin? Okay. Pagdating po sa LPG, gumamit po kayo ng pinakamagandang hose sa LPG po. Kasi hindi naman tayo gumagamit ng di bakal, no po. So meron din po tayong available na hose na gas top, ang tatak po niyan. Available po sa market na meron po siyang automatic shut-off device na. Pagdating mo po sa electrical faulty wiring, gumamit na po tayo ng mga makabagong mga circuit breakers na naisusot off na rin. No? Kasi nauso ngayon na circuit breaker, boss, yung para mga plastic na gano'n. Plastic po. Tapos automatic shut, nagsha-shut off na yun po, mabisa po yun. Napakabisa mas po. okay yun kaysa doon sa bakal na ano. May mga panel board po yan, pero po, pumili kayo ng magandang brand pagdating po, mga kilalang brand, pagdating po sa mga plastic na ng mga circuit breaker. And yung pong tinatawag ng ating unattended candles, no? Hindi naman po ganun kadalas ang brownout. Kung talagang kailangan nyo po, mayroon na solar, tsaka LED na po, kaya mababa na po tayo pagdating sa number 4. Playing with lighting materials, keep all your lighting materials out of reach of children. Para sa ganun, hindi po nila nalalaro yung mga posporong yan, at hanggat maaari po, maiwasan natin yung sunog sa mga areas na madaling mag-apoy. Yes, and naniniwala ako that prevention is better
than cure, sabi nga nila, di ba? So, hindi mo alam kung kailan magtra-transpire o mangyayari yung pinakakinakatakutan natin, di ba? Hindi mo alam may aksidente yan eh. Matakot kayo kung wala kayong pang-prevent ng sunog sa bahay ninyo at sa mga offices ninyo at sa building ninyo kasi lahat ng pinaghirapan ninyo, pinagpursigihan ninyo, pinag-ipunan ninyo, pinagsumikapan ninyo, lahat yan ay mapupunta lang sa alikabok. Correct po. Literal kapag nasunugan ka. Switch na po tayo sa napaka-handy na anytime po magagamit nyo at tandaan nyo po na ito pong Reynolds Max ay hindi po nire-refill. So, up to the last drop po, Boss Raymond, yung laman po ng gamit nyo ay talagang galing Lithuania na hindi po yan pinakailaman na kahit sino man. Napakabisa po si Reynolds Max na cleaning agent, boss. Kung gusto mo mag-engine wash, spray mo sa engine mo at yan po ay malilinis. Ng gamit ay organic. Gano'n ka-organic? Ito po ay non-toxic at ang pinakabagay nito, yan po ay eco-friendly, human safe. Uy, ba't kinain mo? Kasi po, siya po ay safe sa tao, Boss Raymond. Ganun ba yan? Pinakikita namin na napaka-user-friendly po sa at food grade. Pag Pero nagutom kayo, huwag niyong papapakin Pag-usapan natin yung LPG na yan, boss. Karaniwan kasi ang nagiging initial reaction kapag may nangyayari dyan is binabasa ng tubig. Pagka binabasa ng tubig, lalong lumulubha yung Yes. apoy. Bakit ganun? Kasi po, yan po ay hangin. Pag nabasa niyo po ng tubig yan, papalag po lang naman po yan. Marami po ginawa ng demo ang bumbero na hindi po talaga kayang patayin ng tubig ang LPG. Dahil po sa lakas ng pressure, samantalang yan po ay merong hangin. Ang pinakamabisa po talaga dyan ay gumamit tayo ng mabisang fire extinguisher. Pag sinabi naman nating dry chemical, dapat gumamit ka pa ng malakas na dry chemical o yung powder type o ang pinakamabisa po ay AFFF or IAFFF na merong pong rating pagdating sa B5s. So, tinatawag na B5s is yung flammable liquid or gases. So, tayo po ang first and only fire extinguisher na meron pong ganito kataas na rating. Ano yung rating niya? Yung rating po niyan is 21B. So, ibig sabihin, 21 times ang katumbas ng isang fire extinguisher natin sa dry chemical, Boss Raymond. So, ibig sabihin, napakalakas niya pagdating sa B-fires katulad ng LPG o yung gasolina. Ito kadalasan nangyayari yung mga may fire extinguisher, hindi marunong gumamit. Yes. 'Di ba? Hindi mo na nila inaalis yung pin, sa sobrang taranta nila, hindi na nila nagamit. Kadalasan ano na gagawin? Na ipapalo na lang nila doon sa sunog. Yan ang kadalasan nangyayari. Tama. Pangalawang bagay, okay, bukod sa hindi nila alam kung paano gamitin yung fire extinguisher, is minsan nakakalimutan nila kung saan nila ito nailagay. Nandyan na yung sunog. Dahil hindi nila alam kung saan nailagay, nahihirapan hagilapin, ang nangyayari, nagiging initial reaction, kung ano yung mapulot na lang na po pwedeng pang remedyo doon sa sunog, yun ang nangyayari. Ito kasi napansin ko, boss, napaka-compact niya. Yes. So kung halimbawa sa kusina, posibleng mag-transpire ang sunog, pwede mo na lang isabit yan sa kitchen mo. Ito po ay kitang-kita mo, nakasabit na lang. Even though portable siya, kitang-kita mo naman, no? Meron po siyang glow in the dark. Minsan po pag may sunog, namamatay ang ilaw talaga. Number 1, mamamatay ang ilaw. Oo. So meron po tayo tatawag na glow in the dark na holder. Maging ito po, meron na tayong kinait ng glow in the dark na holder at si 500 ml. Na in case po na yan po ay gamitin nyo, magkikreate po yan ng alarming sound ng small scale fire. So, ibig sabihin, meron sunog sa area na yan at magagamit mo yung fire extinguisher. Tama ka, Boss Raymond, ano? Bakit ganon? Hindi po effective madalas. Andiyan naman, ang laki-laki. Laki-laki. Ano po, number 1 po ay yung accessibility. Yan po, nakalagay man, minsan po napaka-spacious. Ang bibigat, ang lalaki ng fire extinguisher, itinatago nila ngayon. Correct. Tapos hindi pa po maganda sa mata. Correct. So, eyesore siya. Katulad po ng isang, hindi ko na po babanggitin yung pangalan ng hotel. Pag pumasok kayo doon, wala kang makikitang fire extinguisher, sir. Bakit? Kasi po, napakaganda ng mga chandelier nila, napakaganda ng mga carpet nila. Tapos pakikita 10 pounds na merong cylinder doon. Ang ginawa po nila, nilagyan po nila ng kahoy na parang sa ibabaw may ashtray. So paano mo bubunutin yun pagka sunog na? Yes po. Ang problema, nakapasok siya ron at wala nakalagay kung nasaan yung fire extinguisher. Pag nilapitan mo lang, malalaman mo may nakalagay fire extinguisher inside. Pero hindi mo alam kung paano mo kukunin doon kasi nasa box siya eh. So yun po ang problema kasi po, napakalumang technology, 1818 pa, Boss Raymond na. Lahat po nakikita yung fire extinguisher na traditional, lahat po yan is produkto ng 1818 na invention na hindi po nagbago through the years. Dahil po, ang binago lang nila yung katawan, yung itsura. Pero, Boss Raymond, ito tanong ko sa'yo. Na ikaw ba ay merong nakitang baril na hanggang ngayon, sinusuksukan ng bala, tapos puputok, tapos pag pumutok, ang tawag po doon, di ba, pick-pack bomb, na lumang technology. Wala na ngayon nun. Wala na po. Oo. Bakit po si traditional fire extinguisher ay meron pa rin? Kahit na 1 second mo lang, Boss Raymond, ispray yan. Napatay naman ang sunog. Meron ka pang dapat na 5 seconds. Kasi 6 seconds lang ang laman ng 10 pounds 6 na segundo lang, boss, no? Samantalang tayo, 19 seconds. So,
in-spray mo, napatay mo kaagad yung apoy, yung 5 segundo, ang mangyayari dyan, ilalabas yan na lahat ng chemical sa loob ng 5 segundo. So, ibig sabihin, kahit na meron pang dapat laman, itatabi mo pa siya, hindi na. Dadalin mo ngayon yung cylinder dun sa planta para kargahan uli. Mas high-tech pa nga yung baril na pick-pack mo kasi meron kang baril dito, meron kang bala, may tingga ka dyan, o meron kang bulitas, lagyan mo lang. Pero yung lumang technology na hanggang ngayon ginagamit, imagine niyo po ito, yung ginagamit nating technology ngayon, yung traditional, pag naubos, dadalhin po yan. Kung 100 piraso yan, dadalhin mo sa planta para kargahan uli at i-display mo uli na pagka nagamit mo uli ng 1 segundo lang, dadalhin mo uli. Ito pa yung mas delikado dyan kasi marami sa mga fire extinguisher ngayon, expired na. Tama po yan. So yung expiration, hindi naman monitor ng business owner yan kung kailan nag-expire Tama po. yung fire extinguisher. Ngayon, ang nangyayari, kung kailan emergency na at kung kailan kailangan na, nako, doon na nagkakagulatan bakit hindi gumana yung fire extinguisher. Correct. 1 taon lang po kasi yan. Sa halimbawa, 100 fire extinguisher, kaya sa pa-refill niya, alam niyo na po ang kalakaran, parang pe-permit lang, magbibigay, hindi siya nag-refill. Ilang taon ng expiration ito? Ito po sa atin, magamit mo, hindi mo nagamit, may 5 taon na expiration yan. Ganito po ipaliwanag ko, boss ha. Yung pong traditional, pag in-spray mo po yan, refill ka. Pero po yan, taon-taon, kahit hindi mo gamitin, yung pong dry chemical, kailangan pong pa-inspect at paltan. Bakit? Kasi po, ang kalaman po niya ay 2 klase. Monoammonium phosphate or potassium carbonate. Yan po ay powder na may mixture po ng natural gas na siya nagiging propellant para ilabas niya po yung fire extinguisher. Yung po nagbibigay ng pressure. Ang problema po, day 1, day 2 hanggang 1 week po yan, magamit mo napakaganda ng pressure. Pero after 1 week, ang tendency niyan, maghihiwalay po yung powder doon sa gas. Bababa ngayon dito doon sa ilalim, tumitigas po ngayon. Ang advice ng bumbero, alugin po siya para hindi siya mag-expire. Ang frequency po ng pag-alog, at least twice a month or once a week. Yung mga tangke? Opo. Kailan mo pa matatanda na dapat kalugin yun? Kung sinasabi lang twice a month, next month hindi mo nakalog, matigas na po siya, i-refill nyo pa rin. Kaya ang daming nagkakasunog eh. Kaya Yes. ang daming nadidisgrasya. Dahil dyan sa mga kailangan pa pala nating gawin dun sa detangking fire extinguisher. Yes, Boss Raymond. Ang nangyayari po, pag in-spray nila, ang laman na lang, gas na lang, nanigas na po yung chemical na siyang mabisang pangbatay nung apoy na yon. Ito ba ay accredited at approved ng Bureau of Fire? Ito po, bago tayo tumungo sa tanong na yun, tatanggitin ko muna kung bakit na-aprobahan, na-certify ng 3 beses ng BFP dahil po sa kanyang gandang gamitin. Ito po, pag i-display mo, sample ko po, na-spray natin ganyan, tinanggal po natin daliri natin, ibalik nyo lang sa takip, yun ang sinabi ko, Boss Raymond, 5 taon. Na-spray ko po ng day 1, you still have 4 years, 11 months, and 29 days pang gagamitin, ibalik mo lang po. Dahil reusable na siya. Pagdating naman po sa kanyang extinguishing power, makikita nyo po sa aming demonstration, ipakikita namin, pag in-sprayan po nito, papatayin ko po yung apoy, aviation fuel na, para na pinakamalupit na po, hindi basta gasolina. Kadalasan, ang sunog kasi nangyayari yan sa medyo mga depressed area. Eh, ang liliit ng kalsada doon, ang liliit ng pwedeng daanan ng mga tao. Tapos, syempre, yung bumbero, hindi talaga kagad makakaresponde. So, doon kadalasan, maraming namamatay pagka may sunog. Is there an instance na save na buhay nitong Reynolds Max? Meron na po nangyari, boss. Sa video, mapapanood nyo, isang bata po yan na mayroon 2 kapatid, nasa 7 years old na po yung bata. Nagcha-charge po ng phone sa isang cabinet na yung bata po, umaapoy na po yung cabinet. Ang ginawa niya po, pumunta sa kitchen, may kinuwang lata at nakita po namin yung kinuha niya po ay isang 500 ml na Reynolds Max. Tinanggal niya po yung takip, umaapoy na po halos yung buong cabinet, up and down spray. Napatay niya yung apoy, yung mga bata wala nangyari. Tsaka niya lang pinatay yung pagkakasaksak ng charger na nasusunog. Pinapatay niya muna nung Reynolds Max bago niya talaga mapatay yung kuryente at ibinalik niya yung takip. So ngayon, ide-demonstrate na ng Reynolds Max ang kanilang produkto para makita nyo kung gaano ito ka-epektibo. Okay, nandito na po tayo ngayon sa live demonstration na Reynolds Max. Ang gagawin po muna natin ngayon ay yung tinatawag nating Class B fires. Extinguish natin yung tinatawag nating flammable liquid, gasoline, or aviation fuel. So dito, ang gagawin natin, pag-aaloy na po natin yung diesel and gasoline. Ang pinagsama po yan para aviation fuel, napakalakas. So ngayon, panoorin niyo po natin ito. Ito yung tinatawag nating Type B fires or flammable gasoline. Alright. So nakita nyo, no? Mas mabilis. Mabilis na nag-ignite kasi po, meron po siyang gasoline. Ang gagawin natin ngayon, spray it side to side. Panoorin po natin. 1, 2, 3. Kaya, ang tanong, yung flammability. So, meron na po sa fire extinguisher, pero pag sinundihan natin, ang tendency, okay,
nagre-reignite lang po siya or nagre-rekindle. This time, we're going to use Reynolds Max extinguisher. O yung tatawag nating 500 ml, ito lamang po. Panoorin niyo po, no? Napakadaling spray, kaya po lang siya. Okay. Ang gagawin natin, magre-reignite test tayo, or ignition test. Gamit ulit tayo ng lighter, of course. Panoorin po natin to. See? Ibig sabihin, basta press up na si Reynolds Max, hindi na siya magre-reignite ngayon. Ngayon naman po, gumamit naman po tayo tinatawag nating wall of fire. Ganyan, ang gagamitin po natin rugby para mas makita nyo. Mas kapit ang apoy, mas malakas, at mas mahirap patayin this time. Alright. So, gumamit ngayon tayo ng dry chemical. 1, 2, 3. See? Another spray at the base of the fire against the wood. Ayan po. Ang nangyayari po, hindi siya nag-extinguish. So, ibig sabihin, kahit na paulit-ulit na po yan natin gawin, ang tendency, uulit at uulit lamang yan. Pero, siyempre, meron tayo Reynolds Max. 1. Ayun po, makikita nyo. Tatawid po ako dyan. Pabalik-balik po tayo. Hindi na po uulit yan. At the same time, ganun po kadaling extinguish yan. Let's try liquefied petroleum gas. One, two, three. Panoorin niyo naman po yung sea fires or electrical fires para mas maganda. See, one more. See? Ito po, panoorin niyo. I-dip ko po yung kuryente using Reynolds Max. Sige, isa muna. Pangalawa. Pangatlo. See? So, walang conductivity, hindi nagsusula yung kuryente, kaya po pinapatay niya. Sige, ulubit mo. Napapatay po yung apoy. Samantalang pag binalik po natin yan sa tubig, Reynolds Max, stronger than fire. Boss, talaga namang grabe. Tinorture mo na, no? Kumbaga, you put it in a test. Talagang itong Reynolds Max talaga napakabisa, napaka-epektibo. Pero ito problema ko, boss eh. Hindi ko naman alam kung kailan magkakasunog. Bakit ako mag-i-invest sa ganyan? Unang-una po, kung ikaw may negosyo, kailangan mo mag-apply po ng tinatawag nating business permit taon-taon. Isa po sa requirement is yung FSIC, Fire Safety Inspection Clearance. Nakasaad po dyan, dapat po merong working, reliable, and portable na fire extinguisher. Pag sinabi pong fire extinguisher, dapat talaga portable. Kung baga po sa first aid, hindi ka pa pwedeng may x-ray dyan. Dapat portable pagdating sa first aid. Ito po ay nandun po sa RA 9514. Boss, na talagang ito po ay papasok siya pagdating sa requirement. Kung bahay naman, boss, condominium, boss, wala naman po kayong requirement. Hindi nyo kailangang mag-apply at ikaw ay maglagay ng fire extinguisher. Ngunit, sa basic law, rule number 4 ng RA 9514 ng Fire Code of the Philippines, lahat po, basta yan ay may tao, dapat ay may fire extinguisher. Ibig sabihin, sir, kahit bahay yan o kahit guardhouse yan, basta may tao yan sa loob at may buhay yan sa loob, dapat meron pong epektibo at madaling pampatay ng sunog. Imagine po natin, tanggalin na po natin yung requirement, tanggalin na natin yung batas, okay lang naman sa atin. Magkano lang naman yung fire extinguisher kung sa 5 taong mong gagamitin compared sa total properties na na-invest mo na wala namang katapat na halaga yung bawat buhay na nandun sa loob ng bahay. Correct. Na investment ito na panatag ka, nandito ako sa abroad, oo, may Reynolds Max dun. Teka lang, sinong gagamit? Ang gagamit ang naiwan, asawa, anak na babae, katulong na babae, at yung biyenan. Imagine niyo gagamitin ng biyenan ng mga babae, yung traditional, napaka-intimidating gamitin. Hindi wala ng training. According to OSHA, dapat may training sila pa sa paggamit nito. Ito pong Reynolds Max, hindi kinakailangan ng training. Walang maintenance, walang training. No training required. Tatanggalin niyo ng takip. Kung paano ka gumamit ng insecticide or air freshener, patayin mo ang apoy, tapos ang problema. Yan po yung nakita niyo sa video. Noong nakaraan lang may namatay na isang buong pamilya dahil sa sunog na grabe kalunos-lunos yung inabot nila dahil lahat sila ay natupok ng apoy. Hindi pa po mapaghiwalay yung dalawa kasi nagdikit na pati laman. Grabe. Kaya nakakalungkot kaya finiture ko itong Reynolds Max ngayon para naman magkaroon kayo ng option na maging safety tayong lahat mga boss. Kayo naman ang number 1 concern namin dito sa RDR Talks. Pero ngayon mga boss ito lang paalala
paalala lang sa inyo, hindi baling manakawang ka ng ilang beses, huwag ka lang masusunugan. Kasi napakahirap talaga na masunugan tayo. Kung kayo naman ay enterprising individual, gusto ninyong pagkakitaan itong Reynolds Max, paano naman nila ito pagkakakitaan, boss? Kami po ay full blast ngayon as of 2025. Magkakaroon tayo ng grand launching by December. Kaya po kami po ay naghahanap ng mga qualified distributors all over the country. Okay. So meron tayong regional. Pwede kayo mag-apply for regional distributor na kayo po ay exclusive na magdi-distribute sa region na napili nyo. Pwede pong provincial, kung gusto yung province lang. At meron din kayong may city and municipal distributorship. Kung di nyo kakayanin yung pong package o po yung puhunan para po doon sa mga distributor na yon, pwede kayo pumasok sa amin as dealer po na meron pong minimal lang na MOQ o yung pong package at kung talagang walang-wala pwede kayo mag-freelance. Alam mo, magandang negosyo yan ha, kasi ang daming mga yumaman din sa fire extinguisher business. Yung industriya na yan ay isa rin sa talagang marami rin talagang umasenso ang buhay niyan. Pero ito, magandang negosyo to mga boss. Opening ito, panibagong industriya dahil number 1, compact. Number 2, mas effective siya dun sa traditional na fire extinguisher. And then number 3, of course, very reliable siya. Di ba? Talaga maaasahan mo talaga itong produkto na to. Magkano ba yung minimum na puhunan dyan, boss? Meron tayong freelance agent na wala po kailangan puhunan. Uy, walang puhunan? Wala puhunan po. Kailangan lang po ay punta kayo sa opisina namin, mag-inquire kayo, bibigyan namin kayo ng proper training hanggang sa maging freelance agent kayo. Kayo po ay makaka-enjoy lamang na tinatawag nating overriding commission. Yes. Pero kung kayo po ay gusto yung maka-discount ng malaki, meron tayong 300,000, meron tayong 1.5 hanggang 6 million po pagka-region po. Pag regional po, tandaan po natin, yung pong package na yan, hindi po yan mapupunta sa kahit na franchise fee o kahit anong fee, wala po. Product lang. Lahat po yan ay di-divide sa total number of products kung ilan ang gusto nyo. At least walang excess fee. Wala pong excess fee. Lahat po yan ay napupunta sa product lahat. Okay, teka lang, magkano ba yung isang ganito, boss? Ang halaga po nito, ngayon sa market is only 4,500. 4,500, nakakita ko niya sa mga mall Yung sa mall po, meron kayo makikita, mag-ingat po kayo, no? Nag-pull out na po kami sa Shopee, Lazada, and ISN or Idol Shopping Network. Kami po ay direkta na po, no? So, iwingat po kayo kasi may mabibili kayo, makikita nyo mas mura. Dalawa po yan, either peke or yan po 1 year nyo na lang gagamitin. Ayun. Kapag expired na po, tandaan po natin, yung killing efficiency niya, extinguishing power niya po, wala na. Isa pa po, kung yan naman po ay napakamura naman na makikita nyo, tapos bagong-bago yun nasa picture, ingat po kayo kasi po, marami po tayong kalaban na mga traditional. Ang ginagawa na, gagrab po nila, magpa-post sa marketplace, pero wala namang i-deliver para makasira lamang po ng ating reputasyon. Nako, mag-iingat kayo. Kaya dito, finiture na natin ang original, ang legit na Reynolds Max. Kasi ito talaga ay isa talaga sa mga magandang pagkakitaan na negosyo ngayon. Pwede ko bang sabihin na mapapromise ko, kung ikaw magdi-distributor, up to 70% ang iyong kikitain. Ganon. Yes po. Minsan nga po, nag-80 pa Ganon kalaki kitaan dyan. Available po tayo sa Facebook, Reynolds Max WSG. So, yung mga interested po for distributorship at maging team po ng Reynolds Max, mag-join po sa amin. Available po ang number namin, pwede pong mga screen. Alright, napakaganda ng usapan natin, boss. At talagang kinain mo pa yung Reynolds Max. Yan, opo. Actual, pinakita ko kay Boss Raymond. Opo. Oo, thank you so much for introducing this kind of product to our viewers, and I strongly recommend para lang masigurado natin na safety tayo, safety ang pamilya natin. Mahirap mawalan ng bahay, higit sa lahat, mahirap mawalan ng mahal sa buhay. So ano pang inaantay ninyo mga boss? Kumuha na kayo, dapat lahat ng bahay may Reynolds Max. Maraming salamat sa inyo. Please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli, maraming salamat sa inyo mga boss, and God bless sa inyo lahat.